So, ang breadwinner po ng family ang nagpo-provide ng needs, wants, and dreams nila. At nabubuhay sila ng comfortable dahil sa kanya. In the event po na biglang kinuha ni Lord ang breadwinner ng family, wala na pong magpo-provide ng lahat ng yon. So, posible pong maging uncomfortable yung buhay nila at maging mahirap ang kalagayan nila. So, ang kailangan pong gawin ng breadwinner ng family ay bawasan yung kanyang kinikita at ilagay sa protection ng lahat ng ipinoprovide niya sa family. Para whatever happens, may magpapatuloy pa rin pong mag-provide. So, isasama po natin sa mga expenses natin ang insurance para in the event po na mangyari yung hindi natin gustong mangyari sa ating breadwinner ng family, meron pa rin pong magpo-provide, meron pa rin pong tutustos sa mga expenses. Hindi na nga lang po yung breadwinner ng family, kundi yung life insurance po na isinama natin sa ating mga expenses. Kaya importante pong kasama ito. Ito yung pinaka-importante sa lahat ng expenses natin. So, ang pwede ko pong solution na ibigay sa inyo ngayon ay gagawa ako ng proposal na mako-cover lahat ng protection na kailangan ninyo. And sasabihin ko po sa inyo kung magkano. Or, pwede rin namang sabihin nyo sa akin kung magkano yung budget nyo, and then doon ko ibabase yung protection na pwedeng ibigay ng budget na yun. Alin po doon sa dalawa ang gusto nyong gawin ko? Ayan, so comment or message lang po kayo. Andito po yung aking contact information sa last slide. And pwede nyo po akong tawagan or i-message dun sa aking contact number na nakalagay dito. Or pwede nyo rin po akong i-email. So alin man po dun, basta matutulungan ko kayo, gawin nyo po. Yun lang po, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.